Ay, magandang gabi mga boss. Nag-pre-trial na kanina, no? Wala. Tunog lata raw yung naging depensa nitong abogado ni Sayad, no? Pero pakinggan mamaya, paparinig ko sa inyo yung sila Reneco. Dahil parang sila frustrated sila sa mga naging sagot itong mga abogada nitong si Sayad. At wala siya doon, wala siya. Oo. Pakinggan natin si Atty. Mel Santamaria. Sinuri ang tsansa ng conviction daw ni Sara. Sa PRTV studio si Atty. Mel Santamaria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po ulit, Atty. Mel. Jack, magandang hapon sa inyo. Yes, Atty. Mel, no, yun nga, bukod kasi sa liderato ng Senado, isa sa nagiging mainit na topic is yung, of course, yung malapit ng impeachment trial ni VP Sara. Gaano ka-importante na na-resolve na natin yung leadership squabble, kumbaga, sa Senate bago pa man dumating itong trial na to? Sapagkat ang pinagtutuunan natin kung yung conviction at acquittal. At alam natin na makakapag-convict lang kung 16 votes. Less than 16, acquittal. So dito sa botohan... Yun talaga nakakatakot mga friend. Yung botohan na to, pakinggan niyo yung sasabihin ni Atty. Dean Santamaria, Mel Santamaria. Sa liderato ngayon, nakikita natin na yung dating inaakala ng mga tao na hindi mayayanig na 13 Cayetano Black, unti-unti nang medyo nababasag. Ibig sabihin, si Chis Escudero lumipat, si Villanueva lumipat, so sila ngayon ang naging 13. Napakalapit na sa 16. Diba? So makikita mo kung may gumagalaw, napakalapit na raw sa 16 dahil 13 na raw. Bakit? Nakakasiguro ba ang Pilipinas na yan, 13 na yan, magkukonvict? Malabo yan. Kanina napanood ko Meron ako napanood. Ako nakita ko. Si Duterte. Kinanta pa ng happy birthday si Migs Subiri. Sabay akapan sila. may gumalaw pa. Oo. So, yun ang importansya dyan. Yun nga, Atty. Mel, no? Di ba maraming sabi, 13 nga, hirap na tayo, as in talagang mahabang proseso para maabot natin yung 13. Etong 16, tatlo pa habulin natin, mahaba pa rin. Tingin nyo, achievable yan? Well, pag nakita ebidensya siguro, I think. Pag nakita ebidensya, and also, hindi pa tapos kasi ang mga committee appointments Pwede pa magkaroon ng mga deputy dyan, o yung mga, halimbawa, paglagay na natin si Camille Villar, Senator Camille Villar, neophyte siya na senador. Dapat pakita niya ang gilas niya. So, paano niya mapapakita ang gilas niya at galing niya kung hindi siya sasama sa majority? Kasi majority directs the flow of the Senate, yung agenda, yung priorities. O para siya magkaroon ng pagkakataon, isulong ang kanyang mga advocacy, baka marahil lumipat rin siya. Pati na rin siguro kapatid niya. Kung kapatid lilipat, kapatid... Baka, Atty. Mel Santamaria, baka sana hindi maging kalabaw. Yung isang kapatid siguro sasama na rin. So, madaming variables at possibilities na on a practical basis, ang daming maaaring mangyari. Kumbaga may mga moving pieces pa tayo. Meron pa mga moving pieces dito. Hindi pa tayo nakakapagtapos. Kasi kung nakita na natin, kung ang usapan sa politika quid pro quo, baka may ma-offer na maganda, sumama na ulit. Tandaan natin, Jack, kasi dito sa ating Senado, walang foundational ideological difference ang dalawang panig Kung may magtampo lang ang isa, lilipat na. Kung may nagustuhan lang ang isa, lilipat na. Hindi kung may ideological foundational basis yan, kahit na magtampo. Ibig sabihin, yung Senado talaga na yan, walang kakwenta-kwenta kung ganun bang parang ibig sabihin ni Atty. Mel Santamaria, di ba? Pag nagtampo, lilipat na. Anong klaseng Senado yan?
puhan sila sa loob ng grupo nila na handoon pa rin sila. And Attorney Mel, ito nga, akala ng, of course, yung mga nanonood sa atin na, kumbaga yung mga pangkaraniwang mamayan natin, akala nila ay, kung sino yung Senate President, kaya nga maganda na resolve agad yung leadership, siya yung magiging presiding officer sa impeachment. Hindi pala ganun yung case. Sapagkat bago natapos yung June 3, nagkaroon nga ng resolution na baguhin itong amendahin at least yung rules of impeachment. At dating nakalagay doon, Senate President ang magiging presiding officer, pero pinalitan nila at sabi nila, hindi, ligay na natin. Pwede nating botohin kung sino man sa atin ang gusto o maaaring Ito ako nagtataka mga friend. Itong Senate President natin, no? Pwede naman siya mag-preside eh. Hindi naman pala kailangang abogado ang maging presiding officer na itong impeachment case na to. Pwede siya. Oh, ba't ayaw niya? Tanong yan ha. Ba't niya bibigay kay Chis Escudero? Alam mo naman yung Chis Escudero, yun nga nagpa-kaleche-leche dyan dahil dyan kay Chis Escudero. Dahil sa forthwith. Ngayon kay Chis Escudero nila papamahala yan. Oh, no mga friend, masyadong mahiwaga itong Senado na to. Ha? Hindi ko, kung ako tatanungin nyo, hindi ko katanggap-tanggap eh. Yan nga, Chis Escudero na yan ang naging nagkagulo dahil dyan eh. Oh, dahil, di ba? Forthwith, hindi niya alam yung forthwith eh. Kaya nga halos isumpa ng UP yan eh. Di ba? Yung alma mater niya. Dahil yun nga eh, napakasimple forthwith, hindi alam. Oh, tapos yan ang hahapahawakin mo. Parang sinabi mo, William Gatchalian ha. Ba? Sherwin Gatchalian ba ito? Oo. Win Gatchalian. Na mas magaling sa'yo kaysa... Parang inamin mo na, no? Anong klase kang Senate President? Kung di mo kayang mag-preside. Pwede namang ikaw. Oh. Di ba? Ewan ko, di ko pwedeng ikaw eh. Kaya ka nga naging Senate President para ikaw ang dyan eh. Pwede eh. Buti sana kung pwede. Hindi ka pwede. Pwede ka raw eh. Maraming nagsasabing pwedeng ikaw ang maging president. Kasi nga ikaw ang Senate President. Tapos papasa mo rin kay forthwith. Sabi ni Lacson, kasi nga raw abogado. Bakit si Pangilinan ba hindi abogado? Wala pang kaso. Ewan ko nga, friend, malabo to. Patuloy natin kay Dim. Maging presiding officer. So, hindi naman, kasi nga, ang isa sa ang napipisil ngayon ay si Senator Chis Escudero, na isang abogado. So, hindi naman siya requirement na ang maging presiding officer sa impeachment trial ay isang abogado. Hindi gano'n. Hindi, walang requirement na gano'n, no? As a matter of fact, sa ating konstitusyon, walang nakaligay na the Senate President shall be the presiding officer. Walang nakalagay na gano'n. Na doon lang yun sa rules of the Senate. Kaya, iyon, nababago nila yon. Kaya, wala naman silang niligay na dapat maging abogado. So, Sa akin parang lang, sa ginawa ni Win Gatchalian, na ipinasa niya kay Chis Escudero, pagiging presiding officer na itong impeachment trial na to, parang wala kang tiwala sa sarili mo. Takot ka. Takot ka. Yun lang yun eh. Takot ka kay Sarah. Pwedeng ikaw eh. Nag-aral ka naman. Pwede naman. Sabi nga, di ba? Pwede. Ba't mo papasa? Yung tanong lang yun. pwede kahit hindi abogado, maging presiding officer. Ang isa pa ang hindi po na-resolve kasi nga considering nga suspended. Sabi ni Dean Mel Santa Maria, pwede. Pwedeng ikaw, maski hindi ka abogado. Rason mo? Para ipasa mo yan kay forthwith. Yun lang yun. Senator Jinggoy and pati si Senator Bato ay hindi makita ngayon kasi nga may mga I think si Congressman Luis to sinasabi medyo dapat ibaba na yung do you agree with that yung 16 kasi kumbaga parang hindi ba parang lumalabas na parang pumabor naman yun kay VP Sara kung yung may dalawa na siyang boto dahil ito mga friend pakinggan mo si Attorney Santa Maria ha. Sakit sa ulo to.
yung isa nagtatago, yung isa nakakulong dahil for acquittal na kagad yun. Oh yeah. Oh, yun nga eh. Kasi ang nakalagay sa batas natin, 2/3 of all the respective members of the Senate. Parang napaka-absolute number noon. Kaya lang, parati naman natin pinag-uusapan yung Avellino versus Cuenco. Gusto nung iba, yung doktrinang iyon, i-apply rin dito sa pagboboto sa conviction or acquittal. Pero sa tingin ko, opinion ka lang, napaka-specific kasi nung ating Constitution. Kung titignan mo rin ang layunin ng Constitution sapagkat ang tinatanggal mo, isang halal ng bayan, tinataas nila yung numero para hindi madaling matanggal. No? Yun lang talagang architecture ng ating constitutional provision. Pero, kumbaga, does that work in favor of the, kumbaga, in this case, si VP Sara, kunyari, may dalawa ka ng, isa na nakakulong, hindi siya makaboto, di for acquittal na, then isa na hindi makita, so may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang, unfair? Well, So may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang unfair? well, kung titignan mo mukhang unfair talaga, ibig sabihin talagang Oh. Ibig sabihin, yung dalawang boto, si Jingay at saka si Bato, boto na ni Sara. Kung ititigas yung kailangan 16 boto ang makakuha para makumbit. Wala nga yung dalawa, balang boto na nga ni Sara yun na acquittal vote. Di ba? Sabi dito sa Santa Maria, rason, sakit sa ulo. papaling yung kay VP Sara. Oo. Kaya lang yung diwa kasi ng ating konstitusyon, binabalanse nila ang pagtatanggal sa pagkahalal in a nationally democratic process. Kaya binabalanse nila yan. Kaya ginawang 2/3. Pero hindi natin alam. Malay mo, yun ang gawin ng Senado bilang rules nila. Pero baka umakita naman yan sa Korte Suprema. Yun nga, sir. Para baguhin niyo yung number na hinihingi nga po ni Congressman Luis Tron. Pagkakyat sa Korte Suprema yan, yari na. Hindi pwede, sabi ng Korte Suprema. Kailangan 16 votes. Alam mo naman, Korte Suprema kung ano yung sinabi nun, yung Supreme. Di ba? Aakyat na naman, sabi din di ba? Tuloy natin. Sakit ang ulo rito. Bilang part ng prosecution team. Para mabago ito, kailangan pa ba natin baguhin sa Constitution or pwede na under sa Senate rules? Pwedeng dalawang mangyari dyan. Kung sinasabing malabo ang nasa konstitusyon, pwedeng interpretahin ng Supreme Court kung ano talaga ang ibig sabihin ng katagang 2/3 of all the respective members. Kasi hindi naman nakalagay 2/3 of all the respective members who are present or who are absent. Yung ang forthwith na iba na ang interpretasyon ng Supreme Court di ba? Wala namang nakalagay. Baka sa pag-iinterpreta lang ng Korte Suprema, maaaring magbago yung ibig sabihin nun. Doon sa rules nila, aakit rin yun sa Korte Suprema. At pangalawa, ang isang pagbabago dyan para maging syerto na, amendment ng Constitution. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito kayang interpretahin ng Korte Suprema. Pwede pa rin. Kasi nga, sir, attorney, kumbaga, hindi naman sa pinangungunahan kasi katulad niya, may dalawa na nga na Then paano, for some reason, pagdating sa botohan ay may hindi pumasok or mag-abstain, pero kung umabsent. Ayan. Pagdating sa botohan, mayroong hindi pumasok o mag-abstain. Paano? Ang galing magtanong ng host. During sa botohan, sa impeachment, ay hindi mo na kailangan ipaliwanag ang iyong vote. Which is, di ba, pag absent is for acquittal din. In effect, yun ang mangyayari. Basta nag-absent ka at parang Ayun na. Sakit mo. Pag nag-absent ka, in effect, yun ang mangyayari. Pag nag-absent ka, bali ang boto mo, acquittal na. Putang ina, edi mag-absent lang pala itong mga gunggong na senador nato, edi acquitted na si Sara. Ganun lang kadali. Putang ina, paano pinaghirapan na lahat ng katakot-takot na ebidensya? Hinanap nitong 257 kongresista at kung sino-sino itong mga private prosecutor ng mga dikalembang na abogado, mag-a-absent lang pala yung mga gunggong na senador, acquitted na si Sara. Ganun ba yun? Pakinggan pa natin sa Tornamel. napababa mo yung numero below 16 tama, pero pwede rin gamitin ng korte ng
Senate yung their power to compel the jurors to attend. No? Pero siyempre, kahit na umattend sila, baka no pa rin ang boto, No pa rin. pareho pa rin. Pero that's part of it. That's part of the democratic process kasi. Kasi So, ang inano ko, Ayun. Pwede naman daw gamitin yung power na Senado na i-compel na sila na umatin itong mga senador neto. Maski pa pumasok sila, kung no rin yung boto, wala tayong gagawa. That's the process. Takina, wala na. Pakinggan pa natin. attorney, kumbaga hindi nila i-expose yung sarili nila. Kung mag-absence, hindi nila kailangan hindi na nila kailangan na explain ang sarili nila kung mag-absent. As a matter of fact, alam mo naman, yung pagboboto dyan, pwede ka lang na hindi mag-explain kasi. Oo. Masasabi lang, no, yes, no, yes, sapat na yun eh. Okay. Siguro huling tanong na Narinig niyo yun, mga pre? Ang buong akala ko, utangin na, pag bumoto ka, explain mo bakit mo kinunbik at kung bakit mo inakwit. Hindi pala. Ayon kay Atty. Mel Santa Maria. Basta sinabi mong no, yes, hindi mo na kailangan paliwanag, sapat na yun eh. Sabi niya, di ba? Ulitin ninyo itong vlog na ito. Di ba? Hindi mo na kailangan paliwanag kung bakit no. Yes, yung boto mo eh. Sapat na yun eh. Sabi niya, di ba? Ito, ulitin natin ha mga friend ha. Ito. Siyempre, kahit nasapote sila bakit kuno rin ang boto diba? No pa rin ang boto, pareho pa rin. Pero that's part of it. That's part of the democratic process kasi. kasi ang inano ko That's part of the democratic process kasi. Kaya nga dapat talaga, criminally, sa korte nyo nasampahan to ng criminal charges, hindi dyan. Dadaan kayo talaga. Pwede kong sabihin dito sa mangyayari to mga friend. Mas madali pa sa kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom. Sa tayo kesa si Sara, makunbik. Sa tayo basta no ka lang pala, pwede mo na hindi paliwanag eh. Maski yes, hindi mo na papaliwanag. Yun lang ang proseso eh. Democratic process eh. Puta, ano klase? Nag-ubos na naman ang pera ng bayan. Yan ang lalabasan nito mga friend. Pag hindi gumalaw ang taong bayan at nanood lang, tuloy. attorney, kumbaga hindi nila i-expose yung sarili nila. Kung mag-absence, hindi nila kailangan hindi na nila kailangan na explain ang sarili nila kung mag-absent. As a matter of fact, alam mo naman, yung pagboboto dyan, pwede ka lang na hindi mag-explain kasi. Masasabi lang, no, yes, no, yes, sapat na yun eh. Okay. Siguro huling tanong na Attorney Mel, I'm sure kanina ka pa namin kasi nakasama. Attorney Mel, Ayun. Hindi mo na kailangan paliwanag yung boto mo. Basta no eh. Pakialam nyo no. Numbers game ata eh. Kampi ko yan eh. Dito lang. Yun lang makikita natin dito. Sabi ko na, di ba? Kagaya yan. Yun nga 13, hirap na hirap pa. 16 pa. Di ba? Patasahan natin tomorrow sa pre-trial conference, may isang group na hinihiling na isa publiko to or at least makover ng media. Are you in favor of that? Tsaka yun nga, ano yung expect natin? Well, yes. Gusto kong makita rin natin ang mga ilalatag na ebidensya, ililistang mga saksi, kung ano ang mga issue or facts na pwede nang tanggapin ng dalawang panig para hindi na patibayan sa mismong paglilitis. At para rin makita nila natin kung ano yung mga i-reserve pa nilang mga ebidensya para magkaroon ng ideya ang ating mga madlano at saka baka may pagtalunan pa dyan. Kasi doon sa sagot ng defense, sa bandang huli, meron silang pinapatanggal na ilang mga ebidensya. Baka nga pag-usapan yan bukas. So yun ang mangyayari bukas. Paglalatag ng ebidensya, paglilista ng saksi, pagkakalendar. Ito na yung nangyari ngayon. Kasi, kahapon ho itong interview nito kay Atty. Mel Santa Maria. Ito na yung nangyari ngayon. Ito, tunog lata. Kong Adyong, dismayado sa pre-trial brief ng kampo ni BP Duterte. Wala naman, hindi naman na siniseryoso eh. Tsaka wala naman silang isiseryoso at wala nga silang maisasagot sa mga akusasyon sa kanila. Gaya Mary Grace Piatos, yung mga unexplained wealth. Ano sasagot doon? Wala. Guguloy lang nila. Ito, sagot. Nakikita nyo ba? Tuglata na ang pre-trial brief
what more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no na it's just mere denials at ang basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Wala pong pagdedetalye kung bakit po ini-introduce yung evidence na to, kung bakit ini-introduce yung witness na to. Kung ako po, possibly judge or even law school professor, no, i-check ko yan, no? I-correct ko yung ganong klaseng format. So sa atin, this is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga... Attorney, seryoso naman yung proseso. Kaya lang wala talagang isiseryoso. Talagang yan ang magiging pinakadepensa niyan, puro denial. Wala eh. Alam nga naman aminin yan. E di puro... puro technical ang gagawin yung mga abogado na yan. Dahil wala naman sila may sasagot talaga. Sa totoo lang, wala silang pwedeng gawing depensa sa akusasyon na inihahain sa kanila. Dito kay Sayad, wala. Ano ididepensa mo ron sa kumuha siya ng assassin para patayin si pinagmumura? Anong didepensa mo ron? Wala kang may didepensa ron. Siya mismo bunganga niya eh. Di ba? Sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan, which is, sino nga ba si Mary Grace Piatos? How do you provide evidence to controvert or contradict yung certification ng PSA na sa records nila walang Mary Grace Piatos? Thank you, Sir Ryan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. First of all, we would like, on behalf of my co-spokes here, we would like to thank our media friends for joining us today in this press conference. Just to give you a fresh update on what transpired in the pre-conference update, first of all, we'd like to say that we are glad by the orderly and smooth conduct of today's pre-trial conference, which demonstrates that the impeachment process is proceeding in accordance with the rules and on the proper constitutional track. Both the public and the private prosecutors participated in the proceedings, although the private prosecutors remained for the stipulation of exhibits. The impeachment court directed both parties to submit their respective comments on the stipulation process by June 22. After which the matter will be submitted for resolution on June 25. That's from my end. Congresswoman Rene will have her follow-up Meron naman pala, June 22 na naman. Wala yan. updates. Okay, maraming salamat po muli sa lahat ng mga narito para subaybayan ang mga proseso ng pananagutan, lalo na dito sa impeachment trial kay VP Sara Duterte. Now, we are gladdened that meron nga pong update sa pre-trial and ongoing po siya habang nagmamark continuously ng evidence ngayon ang private prosecutors with the defense team. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at... Ba't magpe-present pa sa Duterte? Ayos naman ang Senado. Tapos na doon. Sabi nga ni Atty. Mel Santa Maria, basta sa kayes, pwede na yun. Wala, maski huwag man ipaliwanag. Di ba? Ano ba? Wala. The proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Nevertheless, the prosecution remains ready, focused on the process, and will continue to comply fully with all the directives of the impeachment court as the case moves forward. So nakita po natin na itong proseso na to nagsimula, tutuloy-tuloy po natin to hanggang matapos, na ayon sa due process. Tanong, mga friends, bakit malayo pa to? Pero mag-isip na tayo mga ka-warriors. Sa tansya nyo, makukonvict ba o ma-acquit itong si Sara Duterte? Kung ako tatanungin nyo, malabo ba po sa tinta ng pusit yan? Sa klase sa klase.
13 nga, hirap na hirap. 16 pa. Principles sa rules ng Senate and even the Constitution. Maraming salamat. Alright. Thank you, Sir Ramon. We will take the first question from Haji Camino Plegada. Camino Plegada. Hello po, good afternoon po, Kongs. Doon po sa pre-trial brief, of course, na-review na po ninyo yung nilalaman ng pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Now, ang question po is, nakita po ninyo na yun nga po yung sa witnesses na parang ang gusto lang ay sirain yung credibility ng mga witnesses na ipipresent ng prosecution. Kayo po ba'y umaasa na somehow pagdating ng trial ipapakilala or i-explain ng kampo ni VP yung mga nasa acknowledgement receipts, like for example si Mary Grace Piatos po? Well, una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial, and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo ng proseso, which basically it's what the narrative of the defense from the very start, no? Yan na lang tayo mga friend. Talagang wala naman maisasagot eh. Oo. Oo. Kaya nga gusto mangyari nung kampo ni Sayad, wag na ituloy ito, dismissin na agad ang Senado. Sumalto. Nasalto si Galing, si Boy Galing. Etong si Kawatano. Natanggal siya. Oh, kung hindi siya natanggal, baka desisyon na agad yan. Boto na tayo. Magkukumbin tayo o hindi. Oh, taas kamay. Sino gusto magkumbin? Oh. Ganon mangyayari doon, malamang. Talagang babalikatin na talaga natanggal si Loco. Oh, kaso eto na naman to. Kung bakit ito si Win Gatchalian nito, pwede naman palang ikaw ang mag-presiding officer diyan na bakit ayaw mo? Ano, takot ka? Ganun lang yun eh. Bakit ayaw mo? Ikaw ang presidente, ikaw Senate President, papasa mo. Bakit ganun? Ha? Pakinggan natin itong reels na to mga friend. Natuwa ako rito eh. Ang Switzerland walang dagat, pero mayaman. Ang Singapore walang palayan, pero mayaman. Ang Dubai walang gubat, pero mayaman. Ang Pilipinas nasa kanya ang lahat, pero ang mamamayan ay mahirap. Alam natin kung bakit. Sandamakmak kasi ang nakaupong mga korap. Milyong-milyong Pilipino ang nagpapakahirap. Mga buwaya lang ang nagpapakasarap. Ganyan dito sa Pilipinas. Ang Switzerland... Totoo yun, di ba mga pre? Mayaman talaga Pilipinas kung tutusin mo putang ina. Dati ang dollar 1:2. Umalis ako papunta Saudi 1982, 1:8. Putang ngayon 62 na yata ang putang ina ng dolyar. Ganun ho ang equivalent ng paghihirap ng tao. Ang putang ina. Nung nag-aaral ako ng elementary, putang na. Baon ko 5 piso. High school na ako ng 5 piso. Pisong soft drinks. Gis na pansit. Pisong tinapay, may sukli pa akong piso. Putang ina. Nung araw, bata ka, makapulot ka ng 5 centimos, pupulutin mo. Ngayon, putay na, piso na yung nakikita mo, tatamarin ka pa yumuko para pulutin. Kasi wala na mabili. Ang candy ngayon, putay na, hindi ka na makabili ng pisong candy. Oh. Nung araw, putay na, candy, 5-5. Wala ho talaga, kawawa talaga tao. Dahil sa mga magnanakaw. Oo. Ewan, mga boss. Wala.
Ito na ho, itsura ng mga tao ngayon. No? Meron daw, Sayad virus, kung anong virus. Pero hindi na-invent. Yung Tanganisim virus, noon ko pa sinasabi, yun ang pinakamalalang virus kasi yun nga. Dahil sa, Yan ang huling piling ng ating namatay na kapatid. Mamatay na lahat ng magnanakaw. Lord, pangalan mo, bumabasa sa pesto na. I'm losing you, Lord. So, some of you might be wondering kung nasaan na ang kabaong girl na ito na tinanghal na Best Actress ng mga DDS noong June 12 Independence Day celebration ng Duterte cult. So, ayan nga siya at bigay todo ang kanyang performance. nung tinaas yung kamay nung bugak, ganyan. Hindi pa bumabangon yung patay. Nung dalawang kamay na, puta, hindi na natin yung baho nung kilikili, tumayo na yung patay. Tangina. Na akala mo pinangakuan ng isang maletang perang talent fee. I'm calling your name! In Jesus' name! Ibaba mo si Marcos sa pesto niya! In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Father in heaven! Ayan, di ba? Kanina, isang kamay. Tapos ng dalawang kamay na, tatayo na yung patay. I'm calling your name! Bumaba ka man! At ang highlight ng dramatic political sarsuela ng mga DDS, biglang ang nabuhay ang peking bangkay ng mga DDS. Siguro dahil sa ingay at pagsisigaw ni ate, kabaong girl. Hindi, natiis niya yung baho ng bunganga, tsaka yung baho ng kilikili. Nung dalawang kilikili na nakataas, tumayo na yung gago. Ikaw na mga kaglad, ikaw na naman. Pamatay na ang magnanakaw! Now fast forward to today, June 17. Biglang medyo nagkagulo sa gate ng Senado matapos lumusob ang babaeng ito na hinahanap daw si DS Senador Robin Padilla. What is your right? Don't touch me! Don't you ever touch me! You don't have rights to touch me! Okay? You don't know my problems! You don't know my problems! Dahil sa mainstream media galing ang footage na ito, naka-blur ang mukha ng babae pero halatang naka-shades ang gaga at Englisherang halat. Ito yung kanina, yung nagsisigaw na nag-iiyak doon sa taol. Siya to. Timo, ikaw hinahanap nito, oh. Sa Robin Padilla! Bakit po? Kasi may kailangan na... Oh, Merla, kailangan daw sa ito, Kimo, bata mo. Anong kailangan niyo, ma'am? Personal problem! Masisira yung image ko, magpupulis din ako, masisira yung image ko pag sinabi ko dyan. Si Robin na yung gusto ko mausap in person. In person. I want Robin Padilla. He's my idol. He's my idol. Pans mo, Kimo. Hinahanap ka, putang ina. Gusto ko lang makita, personal. Puta yung mga bata mo, Kimo, oh. Pa-check up mo itong mga to, ba? Tulungan mo ito, ba? Baka makapakagat to. So, we checked other footage of the woman na nagwawala sa harap ng Senado at heto na nga ang galunggong. I know! I did that. Okay. But don't shout me! At sino pa nga ba, mga ka-netizen, that same kabaong girl na naka-shades noong Independence Day? Where did it go? 30K guys! Okay! Magtaka ka pa ba dyan, mga friend? Marami ho yan, puro mga, parang mga nakawala sa mental. Oo. Kung yun ngang retarded general, lumuhod din di ba? Oo. Kernel, retarded kernel, lumuhod din. Talagang malalaho, tama. Yung Sayad virus na sinasabi. Oh, grabe.
Ang dami. Eh, yung vice mayor nga dito ng Reyna Mercedes, tignan mo. Oh. Di, mas grabe yun. Ang dami puro mga may kililing hula. Halos lahat nang nakakawala nakakawala ko ng mental. Oo. Shout out. Rodelia Alpilor. Hello, Sir Rox. Tama ka, sir. Marami ang natutuwa sa nangyayari sa Senado maliban sa mga DD shit. Ngayon, masusubukan si Kilay. Abangan natin ngayon ang pang-iimbestiga sa kaso ni Inday Lustay. At salamat sa Diyos talagang nakaantabay sa katotohanan. Ang tindi talaga, salot sila ng ating inang bayan. Ingat tayo lagi and God bless po. God bless, Rodelia. Porping Peña, shout out. Nagpapakita lang sina Sara, masasamang tao, sindikato, sa dami ng mga baril. O, di ba? Talagang mga sindikato sila. Sara Duterte pa lang yan, 52 na. Eh, kay Duterte, bago siya bumaba ng pwesto na presidente, pinalisensya niya yung may 300 na, sabi niya, collection item, di ba? O, David Ali Mendoza, shout out, Good evening po, Karox. Nakakatawa yung si Inday Sayad. Nung panahon ng kampanya nila, sigaw na sigaw, I love you, BBM. Nung naihalal na, putang ina yung lahat. Nakiligaw niya. David ulit, At nag-online selling na naman pala si Kawatano. Kumuha pa ng ehemplo sa Biblia. Sana kung magsalita siya ng mga sintas ng Biblia ay isinasabuhay niya din. Galaan. Miguel Edwin Mike, shout out my friend. Librado Dubigo, blessed morning Karox and to all warriors. Lord, ikaw na lamang ang tanging pag-asa ng bansang Pilipinas. Amen. Totoo yan. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads. Good evening, good evening. Shelly J. Sir, shout out. Ibang klase talaga DDS China to, Karox. Sa sobrang pagsamba nila sa pamilyang Duterte, nalugaw na yata utak nila. May darating na yata ang warrant of arrest. Yan si Bongo. Si Bongo, Bongo Karox. Kunwari, matino siya. Sana nga putang naman. Puro istorbo. Friend Chermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend. Sa wakas po, Sir Rox, natapos na rin po ang ubod ng gulong sarswelang giba-giba. Finally, matabil na bunganga na lang po ni Boy Tuko ang natitirang kumukulo pa po sa galit. Pero tapos na po ang boxing. Surrender na po ang Bataan. Di pa rin, daldal pa rin ang daldal. Tia Delica, kala mo. Dapat i-stop na rin po ang bunganga at manahimik na ang bugok na pulpul na utak. Wala nang meron, kaya manahimik ka na. Umapila ka na kung saan mo gustong umapila. Wala kaming pakialam sa kahit tumalong ka pa sa bangin, okay? Ewan ko sa'yo, buwisit po leching tuko. Buti nga sa'yo, anak ka ng halimaw. Hindi pa humihinto. Daldal pa rin ang daldal. Ang putang ng gago. Ramon Valencia, shout out Bossing, kung anong istorya sinasabi nito si Kawatano 10K. Magaling bumulatik ang dila nito. Sige nga, kung gusto niya ng totoong ilabas yung mga kargador ng maleta at kung nauna na sinabi ng mga tao niya daw ay basura at sumali sila sa investigasyon sa confidential fund ni Sarah Kim. At isali lahat ng mga kaalyado, siguro bibingo ang mga kupal na yan. Pag nasalang yan sa Senado dito, sa tunay na tignan mo. Ramon Valencia. Bossing, yan pong si Bong Ogag, nagpapakyut pa ng papel. Nagkukunwari pa na malinis siya. Alam naman ng mga Pilipino na kanang kamay siya ni Gongdi. Alam nga namang wala siyang alam. Yun nga. Puro mga gagaling na mga putang na magmukhang patay mali siya. Oo. Retiring soon, shout out. Boss, ano kaya kapalit? Sa laki ng kurakot, sa flood control, gano'n na lang yun? Oo Tignan natin.
Jane Labay na, shout out. Si Rox, nagmaldita ang malditang Pia Cayetano sa media. Ay, Senator Risa Ontiveros. Pero si Senator Risa, cool na cool lang. Yung maldita, asar to the bone. Totoo, Jane. Jane ulit, oh. Si Rox, alam mo, sa politics, meron niyang under the table na tinatawag, ginagamit ito sa compromise. Sa aking sariling pananaw, to be able to remove Caldero from office, meron tinatawag na exchange gift. Part of the exchange gift is to make Quezon de Bola to handle the impeachment trial. Ano problema? Kaya nga puta, sama amoy ko eh. Jane ulit, oh. Sa negotiation process, bigayan kayo kaya hindi si Kiko Pangilinan ang kinuha. Mas matimbang kasi ang mawala si Caldero dahil sa distraction na ginawa nito sa Senado. Kailangang mawala siya kasi para siyang domino na lahat ng madaanan. Ba't Caldero wasak? Yan ang naisip ko. Pwede. Jane ulit, oh. Si Caldero kasi ibang takbo ng utak. Akala mo madasa din pero may sungay. Is different from the Dutertes. Actually opposite ang panglabas na anyo nila. Yun nga, at least si Duterte sinaamin yung demonyo siya. Oh, eto si Caldero, putang ina. Talagang permi siyang mga Diyos siya eh. Diba, Joel is Lord? Tayo sapat eh. Kung ang Duterte is bastos, palamura, mga China, EGK, marami pa. Si Caldero ganyan din pero pailalim kunwari, mga Diyos, pero siya ay isang halimaw. Sa dilang halimaw. Oh, di ba? If given a chance to become the next president of the Philippines, mas masahol pa yan kay Sara. Ay grabe Marcial agad didiglan itong gagon to, sigurado. Papadlak nga Senado sa Kongreso. Maril Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Kaya yung impression ko kay Pia, kahit kung titingnan natin kabuuan niya ay may itsura, pero yung aura niya tila mabigay ko tingnan. And now lumitaw ang tunay niya na may kataasan ang pride niya. In short, tulad din siya ni Sara, hindi para sa tao talaga. Just like kanina sa interpolation kay Senator Risa, mas pabor siya sa mayayaman na private hospital kumpara sa nasa laylayan. Kaya anong maasahan natin sa mga ganyang public servant? Kuno. Wala yan, puro mga putang mga ano. Pastor John Lagon, my friend, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Good morning, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Lisa de la Cruz, shout out. May sayad na rin, sabi niya. Eddie Luna, shout out Hello Karox, magandang araw uli sa iyo dyan. Natatawa ako sa kanta ni Sayad. Ganyang Karox ang kanta ng isang babae na luka-luka. Sayang. Kayang-kaya mo Karox ang kanta ni Sayad. Karox, pakibanggit nga uli number ng GCash mo. Tagal ko na di nakakapadala ng pangkapik mo. Kakaya naman sa'yo. Naalala ka din sa pagbasa ng comment ko. Salamat uli, Karos. O, lista mo 09-162-752-386. Salamat sa pangkape, my friend. 09-162-752-386. Eddie Luna ulit. Karox, palagay mo kaya, ano kaya ang mangyayari sa paglipat ni Escudero at Boy Dila? Naiisip ko, Karox, baka magkaiba ang kaso ng mga magnanakaw sa Senado. Baka hindi na plunder ang ikaso sa kanila. Ibig kong sabihin, kaso na makakapag-bail. Hindi na plunder. Pag nagkaganoon, Karox, tangina.
Hindi na talaga titino ang Senado at bansang Pilipinas. Ang lalabas tulak kabig na lang. Abangan natin Karoks kung saan tutuloy ang pursisyon. God bless always, Karoks. Ay nako, Lola. Shout out Eman Escalon, anak. Dolor Garcia, Penay Bingson. Mission accomplished, mga friend. Senate President. Bakit ba hindi ikaw mag-preside? God bless, mga boss. Good night.